everyone! Welcome to my channel! For today, i-share ko po sa inyo is about sa pagngingipin ng baby. Kapag nagingipin na po kasi sila is excited tayo, and at the same time is may halong pagkabahala kapag may mga simptomas sila gaya ng lagnat, pagdatay at iba pa. So in this video is mag-share din po ako sa inyo ng tips kung ano ba yung mga dapat gawin kapag nagingipin sila. And lahat po ng i-share ko dito ay based po sa experience ko. Hindi po ako eksperto sa bagay na to. It is always best to consult your doctor pa rin po. So, kailan po ba nagkakangipin si baby? Hindi po pare-pareho kung kailan tutubo yung ngipin nila. Yung iba po is maaga, and yung iba naman po is medyo late. Pero as early as 4 months is pwede na po silang magkangipin. So, ang una pong tutubo is sa bandang baba. May tutubo po dyan na 2, and then susundan po sa bandang taas. And ano naman yung mga simptomas na nagingipin na sila? Maaari po silang magkaroon ng sinat or lagnatin. Hindi naman po lahat ng baby is nilalagnat or nagkakaroon ng sinat. Pero if ever po na isa po yung anak ninyo sa nagkasinat or lagnatin, is pag-take lang po ninyo sila ng paracetamol every 4 hours. And then, sobrang paglalaway po. So, mapapansin po ninyo is, grabe po yung paglalaway nila. Yung baby ko po is ganun. Kasi nga, basa na yung damit niya. Kaya yung higaan namin, yung bedsheet is basa na. So, dito po ang tip po na masishare ko sa inyo is, dapat po is lagi po silang may towel. Or, mas maganda po kapag suotan po natin sila ng babero. And then, ngat-ngat po sila ng ngat-ngat. So, mapapansin po ninyo is kung ano-ano po yung ninangat-ngat nila. Kung ano-ano po yung sinusubo nila. So, may mga babies po na kapag bubuhatin mo is kakagatin ka sa balikat. Yung iba, bigla na lang mangangagat sa braso. Or, madalas po is yung kamay nila, yun po yung sinusubo nila. And then, kung ano po yung madampot nila dyan, ninangat-ngat nila. So, sa time po kasi na to is, makati po yung gilagid nila, masakit po yung gilagid nila. So, yun po yung rason kung bakit ngat-ngat sila ng ngat-ngat. Ito po, ang tip ko po sa inyo is, yung mga teether nila, pacifier, kutsara, is ilagay po natin sa refrigerator. And kapag ilalagay po natin is isealed po natin sila sa Tupperware. So remember mga mamis na yung mga yan is isusubo po ni baby. So make sure po na lahat po ng sinusubo nila, ninangat-ngat nila is malinis po. So better po kapag isisealed natin sila sa Tupperware bago ilagay sa refrigerator para hindi po siya makontaminate. Yung mga malalamig po kasi is nakatulong po yan para masut po yung pamamaga ng gilagid ni baby. And pagdating po pala sa pacifier is, wag po kayong gumamit ng pacifier na yung may liquid sa loob dahil may mga pacifier po na may liquid sa loob. Kapag nakagat po kasi nila yon and kapag nabutas is baka po mainom po nila yung liquid sa loob, which is delikado po. So yun po, mga malalamig na teether, pacifier, and kutsara is nakatulong po yun. And kung uminom na po sila ng tubig, kung toddler na sila, is pwede rin po ninyo silang painumin ng malamig na tubig. And then, maaari rin po kayong kumuha ng malinis na tela. And then, imamassage lang po ninyo sa gilagid nila. And dahil nga po sa kung ano-ano po yung sinusubo ng baby natin, is maaari rin po silang magkaroon ng diarrhea. So, yung diarrhea o pagtatai is hindi naman po siya direct na simptomas ng pagngipin. Ito po ay dahil po sa kung ano-ano po yung nasusubo nila, nangangat-ngat nila kapag nagngipin sila. Kaya may possibility po na may masubo silang marumi, and yun po yung dahilan kung bakit may mga babies na nagtatae kapag nagngipin. So, ang tip ko po sa inyo dito is make sure po na bantayan po natin yung sinusubo nila. Make sure po na yung mga sinusubo nila is malinis po, hugasan po natin. And if ever naman po na magkaroon sila ng diarrhea dahil minsan is hindi naman po ito maiwasan, is stay hydrated po. Painumin po natin sila ng maraming liquid. At kung hindi pa po tumigil yung pagtatain nila is better po kapag pa-check up na lang natin sila. Kasi ang mahirap po kapag nagtatai yung isang bata or baby ay ang dehydration. Kapag na-dehydrate po kasi is delikado po yun. Kaya pag hindi po tumigil is mas maganda po kapag ipa-check up na lang natin. Then, pagiging irritable po. So, mapapansin po ninyo is nagiging iyakin sila. Minsan nga ayaw pa nilang magpapaba. And sa gabi is may times na nagpupuyat sila. So, ito po kasi is dahil sa may nararamdaman sila. Masama po yung pakiramdam nila minsan. Kaya po nagiging irritable sila. So, dito po is kailangan po natin ng understanding
and mas mahabang pasensya. So, isipin po natin na tayo nga pong mga adult, kapag masama yung pakiramdam is nahihirapan. Sila pa po kayang mga babies. So, importante po ang understanding natin dito, and syempre, love and care. Last po is mapapansin po ninyo na wala po silang ganang kumain. So, yung mga milk nila, hindi nila naubos. Yung mga pagkain nila is hindi nila naubos. So, maging matyaga lang po tayo sa pagpapadede sa kanila, sa pagpapakain. So, yun po yung masishare ko sa inyo about sa pagngipin. And kung nagustuhan po ninyo itong video na to, palike naman po and pa-subscribe na rin po. And click na rin po yung notification bell para ma-notify kayo every time namin yung upload ako kagaya nito. Thank you po!